beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Pisces, this reading is for holo. Uy po, una-una. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome. Una-una, oh. Kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang sayo. Magkaiba ang general reading sa personal reading. 1 to 15 ng March. Pag hindi man nag-resonate sa'yo at hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin hindi po energy nakuha natin, irespeto natin kung kanino itong energy. Time to get out a situation. May mga sitwasyon na kailangan mo nang umalis o mag-let go, no? Yan, para sa money will come to you. Para sa money will come to you, no? Yan, may darating na money sa'yo. Oy, congrats, may successful, oh. Any successful. Halimbawa, successful na kamag-anak mo, na pamilya mo is successful na mo na rin iyon, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo na yan. So, nakita ko dito, may mga successful, may money na parating. Congratulations. At, syempre, getting away a situation. And there's, kumbaga, ito for dark yan eh. May mga sitwasyon na magbabago yung buhay mo o kailangan mo alisin para magkaroon ng changes into your life. Halimbawa, masyado ka emotional, may mga iniisip ka, yan. O kaya, kasi we have also the moon, baka iba sa inyo is kulang kayo sa tulog, ganyan. O kaya may mga thinking of a changes ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Baka may aalisan na kayong isang sitwasyon. Diba? O pinag-iisipan nyo na siya. May mga spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. May mga sitwasyon na kailangan mong maintindihan. Kung bakit nangyayari yun, nagaganap yun, o bakit mong iwasan, o bakit mong kailangan mong maging aware doon. No, it's more on maturity, ang nakikita ko dito. No, yun. Yung iba dito is, yan, spiritual development, it's more on enlightenment kayo. Kailangan mong maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No? May mga unsuccessful plan. Siyempre, why? Ito yung sinasabi dito eh. Bakit naging unsuccessful plan o naging unsuccessful yung sitwasyon na yun? Because, meron siyang ibibigay na iba para sa'yo. Iba ang ibibigay niya sa'yo. Ibig sabihin, yung want mo na yun, sa plano na yun, o sa gusto mong ma-want, na gusto mong mangyari, sa point na yun, eh, hindi yun in sa'yo. Ang ibibigay sa'yo is yung need mo. Ito yun. Diba? Kaya hindi porket hindi ka nag-success dun sa plano na yun, eh lahat eh hindi na magsasucess. Ibig sabihin, kaya yung hindi nagsasucess, kasi yun ang kailangan mong maintindihan. Kasi why? Kasi hindi yun para sa'yo. At mismo si universe na mismo ang nag-aalis yun para sa'yo. No? Or isa rin yun sa nagsasabi sa'yo, sinasabi sa'yo ng mga angels mo at ng mga guide mo at ni universe na you need to learn and you need to be aware. At kailangan mo ma-enlighten doon, no? At kailangan mo maintindihan. And the next time is magiging super aware ka na doon. At hindi na mangyayari yung nangyari noon sa ngayon para tuloy-tuloy na mag-success ka sa buhay. Sinasabi din kasi doon kasi nangyayari kasi yung mga part na yun para matuto tayo. Okay? Ang energy mo, Pisces. Ano energy ni Pisces? Bakit? Ano ibig sabihin? About? Okay. Ay, 3 of Swords. Aray ko. Nasisinok ako. Okay. Ang ano mo, energy mo 1 to 15. Ang nakita ko dito is magkakaroon ka ng lack of clarity. No? There's a lack of clarity and also maaari magiging impatient ka or magiging maiksi yung pasensya mo sa ibang aspeto ng buhay mo. Ganyan. And then nakikita ko dito is maaring iba sa inyo is makakaramdam kayo ng katamaran to 1 to 15 and also may mga sitwasyon na maaring magkaroon ng bad news. Bad news talaga, no? Bad news. When it comes to bad news is hindi lang naman to tatama sa iyo. Halimbawa, sa kapatid mo, sa
sa trabaho mo, sa family mo, ganyan. Kumbaga, may mga sitwasyon na kailangang mangyari talaga at kailangan mo maintindihan yun. Pero after naman yun, may successful naman. Yun ang sinasabi dito. At kailangan mo daw ngayon is habaan yung pasensya mo, 1 to 15, kasi magiging impatient ka ata. No, kumbaga may mga sitwasyon na magiging close-minded ka, ganyan, may mga situation na hindi ka muna mag-action, mag-re-react, mag-awawalan ka ng plano, ganyan. Siguro nga makatama rin ka. Basta may mga lack of clarity, and then also bad news, and then also may mga sitwasyon na maaring magkaroon ka ng pagtatampo, pag-aalboroto, pag-aalala, kung ano mo lang sa'yo doon, o magiging magulo yung isip mo, no? Sa iba sa inyo. Yun. Maaaring magkakaroon ka ng mga choices in life, may mga sitwasyon na may mga sitwasyon na hindi ka magiging interest. Hindi ka interesado. May mga ganun. Kumbaga, and also 1 to 15 is an unexpected of low of emotion happen. Maaaring makakaramdam ka ng disappointment. Sa iba sa inyo is maaaring gulo o away o hindi pagkakasunduan, mga depression. Also, maaring may mga sitwasyon na hindi ka na exciting, yung madidismaya ka, may mga sitwasyon na malilito ka, may mga sitwasyon na malulungkot ka, andito talaga siya, si Phil siya kasi Moon, may mga intense disappointment, may mga feeling hopeless, may mga sitwasyon na maaring i-remove sa'yo, heartaches, I hope walang separation. Ganyan. Maaring may mga sitwasyon na ikaw, para may mga sitwasyon na pag-iisipan mong yung kapiguan. O kaya mag-iisip ka, ay baka hindi mag-success, ay baka hindi maging maganda yung result. Yan. May mga ganong situation. Ano ang parating kay Pisces? Bakit po? Ay, ano ba yun? Okay. Pwede explain niyo po sa akin to? Kunin ko lang para, ay, ang dami mong 7. Okay. Okay. Ang parating sa'yo, ang nakikita ko dito, is may tao dito na kailangang alagaan, no? Maaring magulang mo, ganyan, ang malapit sa'yo, sa nakita ko dito. May tao na kailangang alagaan, may tao na kailangan ng healing, may tao na kailangang bigyan ng effort and hard work. Ako nakikita dito. Parang may tutulungan ka. Ang nakita ko dito, 1 to 15, maaari may tutulungan ka. Or vice versa. Pero may tutulungan ka raw. Na isang tao na kailangan ng tulong mo. Na isang tao na kailangan magkaroon ng recovery. Na isang tao na kailangan ng pag-aalaga. Andun din yung pag-aalala. Ako nakita, 1 to 15, merong tao kang aalalahanin. Ganon. And then also, may tao kang alalahanin. And also, meron ka raw, kasi we have the 7-7, marami kang gagawin eh. 1 to 15, marami kang gustong gawin. Marami kang gustong baguhin. Marami kang gustong isaayos. Ganun nakikita ko. Parang may mga sitwasyon din ako na may isang bagay o sitwasyon ka na i-full mo yung sarili mo doon. You fooling yourself doon sa bagay na yun. To recover.
o para magkaroon sa pagsasaayos. Ganyan. And then also, may nakikita ko na hospital and doktor or tao na magre-rehabili. Yan na nakita ko. Maring magulang mo, malapit sa'yo, kakilala mo. Yun na nakita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Pisces. Parang mas magiging matured ka this time. Sa 1 to 15. Parang may mga iisipin ka in a matured attitude, matured, yun na yun, magiging maturity, magkakaroon ka ng maturity more. Dapat iwasan ni Pisces. Mahabol pa si ate, no? Parang kasi may nakita akong gano'n na situation. Bakit po? Iwasan mo daw yung isang situation na mo na hindi ka connect into your intuition, na hindi ka connect to communicate sa kapatid mo, sa magulang mo, also sa sarili mo. Alam mo yun? Yung nakita ko dito. And then, iwasan mo rin yung mawalan ng pag-asa. Alam ko naman hindi ka nawawalan ng pag-asa, pero may mga point ako na nakikita sa'yo na maaring malilito ka kasi. And then, doon sa pagkalito na yun, baka maaring mapag-isip ka ng kawalan ng pag-asa, di ba? Kasi magkakaroon ka ng choices in life, di ba? And then, iwasan mo din yung hindi gawin yung idea mo na gusto mong tahakin o actionan yung mga bagay. And also, yung pananahimik. Iwasan mo yun. Ganun. Halimbawa, may gusto kang sabihin, hindi mo naman masabi. Ganyan. And then also, is i-pursue mo yung mga idea eh. I-pursue mo daw yung mga idea mo. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng effort sa isang bagay to pursue. Kasi magsasucess daw yun. And also, sabi dito is, tandaan mo, the choices is always available, isa sa'yo. Kung magpapatrap ka sa part mo ngayon, o sa sitwasyon mo ngayon, doon ka lang. Diba? Kailangan sa'yo is, it's time to getting over yung the worst na sitwasyon mo sa buhay mo. Kung kinakailangan na wag mong kimkimin yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, i-share mo rin din sa iba. Kumaga, you need to speak out din. No, kung may mga pinagdadaanan ka o pagdadaanan ka, o may mga sitwasyon na nalilito ka, you need to share yung problema na yun sa tao na trusted person mo. No, and then also, iwasan mo din yung magkaroon ka ng disconnection sa lahat. Sa sarili. Alam mo, mawalan ka ng connection sa sarili mo, di ba? So, kumbaga yung sa mga kapatid mo, ganyan, yung hindi ka sa pamilya mo also, syempre, hindi rin yung situation na you need to forgive, to heal, and to accept. I-refresh mo yung mga emotions mo. Kung hindi ka gano'n nakakatulog, magtulog ka. Kung may mga iniisip ka, wag mo na lang isipin. Diba? I-release mo yung mga pain na nararamdaman mo. Kung may mga kung may mga problema ka, tulad ng sabi ko kanina, i-share mo sa iba na na trusted person. Iwasan mo yung pag-iisip na malilito ka. Yung mawala ng pag-asa. Yung hindi ka makapag-decide ka agad. Pero you need to trust your intuition. Yung hindi ka magtiwala sa intuition mo. Love. Love is sa lahat. Love is the lovers. Love is sa lahat, magulang, kapatid, anak, karelasyon.
Iba sa inyo, naaring napasok kayo sa third party or iniwan kayo sa ere. Dahil sa ibang tao. Okay. Yung iba sa inyo, maaring may mga bago kayong kausap o may bagong connections ako na nakikita sa'yo, no? Pero you need to trust your intuition dito. Sa nakita ko, why? I don't know kung ikaw, yung iba sa inyo, nag-iisa lang kayo. Ibig sabihin, wala kayong karelasyon ngayon. Pero may makikilala daw kayo na bagong tao, no? Itong bagong tao na to, hindi ko alam kung ikaw is you want to be independent or siya. Kaya you need to trust more to your intuition dito, no? Sa nakita ko to. And kung may tao man na darating sa buhay mo, nakita ko dito, ay pagplanuhan mo tong maigi. Kung siya na ba talaga ang gusto mo sa buhay mo, no? Kumbaga, wag ka agad mag-action. Kumbaga, kailangan mo dito is getting to know each other. No? Sa nakita ko dito. And disiplina ha, discipline, no? Kumbaga, hindi kailangang madaliin itong sitwasyon na to. Planuhin. Yun. Kasi baka mapasok ka sa third party relationship, pero mag-trust ka sa intuition mo. Yun ang sinasabi dito. Kamusta ang kaperahan ni Pisces? Ano po? Iba sa inyo may travel kayo, no? After 6 months. 6 months, 6 days? Or 6 weeks? Ano ba kayo? March, April, May, June, July, August, September. Ano ba kayo? March, April, March, April, May, June, July, August. Either August or September. Or sa iba sa inyo is June, yan. Or weeks man yan, o days man yan. Sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, when it comes to money, yes, nagkakaroon ng recovery, no? Yes, there's a recovery when it comes to money. Nakikita ko naman na mas more ka nagiging wiser this time and strong. And then, dito na rin nagkakaroon ka na acceptance sa mga lesson mo from the past. And then, pinaplano mo na actually, no? Yung iba sa inyo, pinaplano nyo na may mga plano na ako nakikita sa iyo. Pero, andito pa rin na sinasabi dito na mag-put some effort ka rin, no? At mag-action ka talaga ng positive motion when it comes to money. Sa nakita ko dito. Mas more mo pang bigyan ng effort yun. Kasi nandito na si success and coin. Ibig sabihin, pag magbibigay ka talaga ng effort doon, mas more pa siyang magsasuccess dito sa nakita. Kasi nakakaroon na naman din ng recovery dito no? Kung mas more ka magiging wiser talaga. At i-accept mo yung mga lesson in the past, mas more ka magsasuccessful. Ibig sabihin. Tanda mo, you are the driver. Ikaw ang driver ng iyong buhay, no? Kung paano mo i-handle yan hanggang sa future, magiging maganda. Kung maganda yung pag-handle mo, kumbaga sa sasakyan, kung marunong kang magpatakbo ng sasakyan at palagi mo siyang every 2 years, palagi mo siya pinapa-check up para hindi ka mabunggo at hindi ka madisgrasya, ganun din ang pera mo. Magiging okay rin siya. Diba? Advice, Pisces. Okay. Alam mo, Pisces, ang nakikita ko sa'yo, may sitwasyon ka na hindi ka pa nakaka-move on. Hanggang ngayon. May sitwasyon ka pa na hindi mo pa na-let go. May sitwasyon ka pa na hindi ka pa nakaka-escape doon. Sa bagay na yun. Sa lungkot na yun. No, kung ano man yung pinagdadaanan mo o pinagdaanan mo in the past. Pero sinasabi ito, we have the full law. Kailangan mo ngayon is to resetting.
Kumbaga, kalimutan mo na, i-withdraw mo na yung bagay na yun, no? Kung ano man yung sitwasyon na yun sa nakita ko dito. And also, mag-ingat kayo. May nakikita na ako dito na na maaring may tao na aabusuduhin ka, may mga bagong tao aabusuduhin ka. Baka nga dito, may tao dito na hindi ka i-value. Ganon din yun no? May tao dito na merong scam ako nakikita. Meron ako nakikita na maaring mangungutang o manghihiram sa'yo na hindi ka agad mabayaran. Ganyan. And then also, mag-ingat ka. Kasi may mga pagsisisihan ka. May mga regret, pagsisisi, may mga disappointment. Ako na nakikita sa'yo na ito is manggagaling from the past and the new person o mga bagong pangyayari, no? Sa iba sa inyo. May taong magiging sakim o makasarili. May tao na gagamitin ka lang niya o ginagamit ka lang niya. Ay, sorry. Naano ako. May tao dito na yung iba dito parang may mga kayo, utang. May utang ba kayo? Parang may utang. Parang may debit na hindi nabayaran. May mga unpaid debit. Ewan ko kung may binabayaran kayong utang o may mga hindi nabayaran o may mga dapat bayaran. Yun ang nakita ko. And the advice. Ito na nga yung advice sinabi ko ni. The advice is kailangan mong i-reset yung sarili mo. Tanongin mo yung sarili mo kung ano yung makabibigay sa'yo ng joy and happiness and fulfillment in life. Ano yung mga dapat mong i-let go? Ano yung mga dapat mong alisin? Ano yung mga dapat mong i-withdraw? Saan ka pwedeng mag-walk away? O ano yung path na tatahakin mo? No? Kailangan mo ngayon is to try another new path. Kasi andito si beginning, ibig sabihin, no? And then, huwag kang mag-focus sa mga sitwasyon na natapos na, nawala, nasayang, hindi na pwedeng mabuo, ganyan. Kumbaga, kailangan mo ng talikuran yung mga bagay o sitwasyon na yun na hindi naman talaga na magiging okay na. No? Kailangan ngayon is to moving forward, to revert, to let go. Kailangan niya is pagkakaroon ng pagsasaayos sa buhay mo. I-end mo yung cycle ng mga sitwasyon na hindi na kailangan. Kailangan ngayon is transformation. This is a time to cleansing. Kung kinakailangan magtapon ng mga bagay na hindi na kailangan sa bahay, maglinis, mga sitwasyon na hindi na kailangan, i-end na yung mga sitwasyon na yan, i-close mo yung isang door to open a new door sa buhay mo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kailangan sa'yo is mag-let go, mag-transition. Ganon. Yan ang sabi. Arigato naman si God bless.